faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw ng linggo, mga partners sa Hillcrest Family Life Baptist Church, ang ating FBK. Ngayong araw, July 27 ng linggo, ay matatunghayan natin sa Lucas, Kapitulo 21, talatang 20 hanggang 31. Ito po ang ating mababasa, Lucas, Kapitulo 21, talatang 20. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinhaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at ang iba pang punong kahoy. Kapag nagdarahon na ang mga ito, alamin ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang kaharian ng Diyos. Maganda itong talinghaga ito, no? Kasi pagkatalinhaga sa English niyan ay parable o parabola, pero talinhaga. Ibig sabihin ng parable o parabola, talinhaga ay merong ibig sabihin na mas malalim pa sa nakikita natin, nababasa. Maganda itong sinasabi ng Panginoong Diyos dahil po tuwing linggo may mga parable tayo o mga talinhaga. Lalo na kapag tayo ating neighborhood connection, pinag-usapan natin palagi ang iba't ibang talinhaga sa pagdating ng Panginoong Jesus. Itong talinhaga ito ay talinhaga ng puno ng igos o the parable of the fig tree. Ang fig, ito yung nagiging dates. Ito yung galing sa Israel. Yung dates na parang prunes na kinakain natin. Pero medyo may pagkamahal yan sa Pilipinas kasi hindi available sa atin dito. Pero ang sinasabi ng Panginoon Jesus dito, tingnan niyo ang igos. Specifically ang igos. At sinabi ito pati iba pang punong kahoy. Kapag ito ay namumunga na, ibig sabihin tag-araw na. Taon-taon, di ba may tag-araw, may summertime taon-taon. Tapos bilang inalintulad niya ito, sa malapit na ang pagbabalik o paghahari ng Diyos. Anong ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin ito, yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya, ay yung kanyang pagbabalik, yung paghahari ng Diyos muli. Hindi pa ho naghahari ang Diyos ngayon. Kung mapapansin niyo ano naghahari sa mundo ngayon. Yabang, di ba? Gera, ano pa? Gutom, sakit, di ba? Andiyan lahat ng yan, sa mundo natin ngayong oras na ito. Alam natin na mamahala ang Diyos sa mundo natin. Ang pamamahala ng Diyos o ang sovereignty of God ay nandyan. Pero yung paghahari ng Diyos, yung kaharian ng Diyos ay hindi pa dumarating. Hindi pa siya naghahari bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero darating ang araw na siya ay maghaharing sa mundong ito. Anong ibig sabihin ito sa inyo at sa akin? Ibig sabihin, malapit na siyang dumating. Yung sinasabi niya sa kanyang mga alagad na nangyayari na ngayon sa buong mundo natin, tingnan natin dahil bukas baka magulat tayo, bigla na lang tayong kuhanin ng Panginoon, nag-rapture na ibig sabihin. At pagkatapos niyan, ang 7 taon paghihirap sa mundo at makatapos sa 7 taon paghihirap sa mundo, ang paghahari ng Panginoong Jesus. Ngayong umagang ito, tanghali gabi, kung kailan niyo pinapanood ito, tanongin niyo yung inyong sarili. Sa atin muna, sa ating buhay muna. Namamahala ang Diyos sa buhay ko. Pero tanong, naghahari ba siya sa ating buhay? Kung naghahari na ang Diyos sa ating buhay, araw-araw, meron pang pangatlo na kailangan na maranasan. Hindi lang kanyang pamamahala, hindi lang kanyang paghahari, kundi ang pamamahayag ng salita ng Diyos. Ngayong alam na natin, naghahari sa atin ng salita ang Diyos, kailangan ngayon mamahayag tayo. Ipahayag na sa ibang tao na malapit na siyang dumating. Anong ginagawa natin? Para ipaalam sa mga kaibigan natin, ka-classmate natin, kasama sa opisina, araw-araw, na malapit na dumating ang Panginoon. Nawa po magbukas sa ating mga damdamin at mga isip natin ang talinhaga na binigay sa atin ng Panginoong Jesus tungkol sa igos. Na taon-taon na lang nakita natin na namumunga, Pero itandaan po natin, hindi porke taon-taon namumunga yan, sa pagdating ng Panginoong Jesus, hindi na siya darating. Kada taon, kada araw na lumilipas, tandaan ninyo na ito marahil lang araw ng pagdating ng Panginoon. Kaya nga, ngayong umagang ito, tanghali gabi sa inyo man ito pinapanood, tandaan natin na ang sign o ang pahayag ngayong linggo, Sunday's sign with FBK, will be seen when all the things that we read in the Bible is becoming to come to fruition. Nangyayari na po. Maghanda tayo.
kasi malapit na maghari ang Panginoon. Yan po ang ating FBK ngayong araw, Lucas Kapitulo 21 o 21, talamput 29 hanggang 31. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa susunod nating FBK, every single day. Paalam mo.